Isang patak ng luha ang bumagsak sa lukot na resulta ng ultrasound. Sa harap niya, mahigpit na yakap ng kanyang asawa, ang pekeng pilay nitong dating nobya. Habang ang biyanan niya'y nakangisi, nilamukot ni Belen ang papel. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Pinulot niya ang kanyang natitirang dignidad kasabay ng pagtalikod sa pamilyang unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan siya magpapanggap na manhid sa sakit? Kailan mo ba hihiwalayan ang babaeng yan, Gabriel? Wala siyang silbi ni hindi ka mabigyan ng anak. Sayang lang ang bawat sentimong ipinambayad natin sa ospital nang namatay niyang ama. It's high time you fix your life and choose someone at our level. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa pandinig ni Belen, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng marangyang opisina ni Gabriel, nanigas ang buong katawan ni Belen. Ang bawat salita ng kanyang biyanan ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng init at hapdi sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Belen ang isang kulay puting polo ni Gabriel, bagong plansa, at maingat niyang inalis ang bawat lukot bilang tanda ng kanyang pagsisilbi at pagmamahal. Ngunit sa kabilang kamay, na nakatago sa bulsa ng kanyang suot na apron, ay ang isang piraso ng papel na kanina lamang ay nagdulot sa kanya ng walang hanggang kagalakan. Isang ultrasound result. Ang maliit na buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan, ang matagal na niyang ipinagdarasal, ay naroon na sa loob niya. Ngunit bago pa man niya ito maibahagi sa asawa, ang kaluluwa niya ay unti-unti nang pinapatay ng katotohanang naririnig. Wala akong pakialam sa kanya, ma. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin bilang asawa. I'm just fulfilling my responsibility. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang patak ng yelo na dumadaloy sa gulugod ni Belen. Walang pagtatanggol. Walang pagmamahal. Isang obligasyon lamang ang tingin sa kanya ng lalaking gabi-gabi niyang hinihintay at ipinagluluto ng paborito nitong pagkain. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Belen. Ang dulo ng plansadong polo ay nalukot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Naramdaman niya ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niya nagawang sumigaw. Ang sakit na kanyang nadarama ay isang piping daluyong na humahampas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, ngunit mapanira. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na bangin. Ang paligid, na dati puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Gabriel at ang bango ng malinis na bahay, ay biglang naging suffocating para sa kanya. Ang mga mamahaling muebles at naglalakihang chandelier sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay tila mga saksi sa kanyang pagiging isang hamak na anino sa loob ng sarili niyang tahanan. Isang aninong kayang burahin sa isang kumpas lang ng kamay ng makapangyarihang donya. Dahan-dahan, dinala ni Belen ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang balat sa ilalim ng suot na tela. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na punong-puno ng pait at kawalang pag-asa. Sapat na nga ba ang utang na loob para bayaran ko ng buong buhay ko at ng buhay ng anak ko, ang pamilyang kailanman ay hindi ako itinuring na tao? Nanatili siyang nakatayo sa madilim na pasilyo, isang larawan ng pagkabasag sa gitna ng karangyaan. Ang katahimikan sa paligid ay unti-unting nilalamon ng mabibigat na yabag ni Gabriel na papalapit sa pintuan. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kuko ng kanyang kaba. Muling tiningnan ni Belen ang ultrasound sa kanyang bulsa, ang munting larawan ng pag-asa, na ngayon ay tila nagiging isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na niya alam kung ang susunod na hakbang ba niya ay patungo sa pagyakap sa asawa o sa tuluyang pagtalikod sa impyernong ito. Hanggang kailan ako mananatiling isang asawang papel sa buhay ng isang lalaking ang puso
ay nakasusi sa kanyang nakaraan. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwa nito ang pagod at madilim na mukha ni Gabriel. Ang marahas na pagpasok ng hangin mula sa pasilyo ay tila nagdala ng karagdagang ginaw sa loob ng kwarto. Agad na isiniksik ni Belen ang ultrasound result sa pinakamailalim na bahagi ng kanyang unan habang ang kanyang puso ay nagkakarera sa kaba at sakit. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Gabriel nang hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Sinimulan nitong luwagan ang kurbata, isang kilos na puno ng pagkabagot. Hinihintay lang kita, Gab. Gusto mo ba ng mainit na tubig? O baka gusto mong ipaghanda kita ng tsaa para makatulog ka ng maayos? Ang mahinang tugon ni Belen. Sinikap niyang ayusin ang kanyang tinig, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang kalooban. Lumapit siya ng bahagya, akmang kukunin ang coat ng asawa. Wag na, Belen. Wag mo nang dagdagan ang pagod ko sa mga walang silbing tanong mo. Just go to sleep. Ang mabilis at matigas na sagot ni Gabriel. Iniwas nito ang katawan ng tangkain ni Belen na hawakan ang kanyang balikat. Ang bawat salita ay tila isang pader na itinatayo ni Gabriel sa pagitan nilang dalawa. Isang harang na hindi kayang tibagin ng anumang pagsisikap ni Belen. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, biglang nagliwanag ang cellphone ni Gabriel sa ibabaw ng side table. Ang mahinang pag-vibrate nito ay tila isang hudyat ng bagong bagyo. Sulyap pa lamang sa screen ay sapat na para magbago ang anyo ni Gabriel. Ang kanyang malamig na mga mata ay biglang nagningas ng matinding pag-aalala at takot. Clarice? Hello? Anong nangyari? Wait, papunta na ako. Don't do anything please, just stay on the line. Ang mabilis at nagmamadaling sabi ni Gabriel. Ni hindi nito nilingon si Belen nang muli nitong isuot ang kanyang coat at mabilis na lumabas ng silid. Narinig ni Belen ang marahas na pagsara ng pinto sa ibaba at ang pag-arangkada ng sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bintana ay tila mga luhang sumasabay sa kanyang pagtangis. Naiwan siyang mag-isa sa malawak at malamig na kama, yakap ang kanyang sarili habang ang bawat kidlat sa labas ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Kinaumagahan, tila walang nangyaring kaguluhan sa loob ng mansion. Ngunit para kay Belen, ang bawat hakbang patungo sa kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Naroon na si Doña Carmen, marangyang nakaupo habang humihigop ng kape. Alamin mo ang lugar mo, Belen. Ang boses ng matanda ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Huwag mong isiping dahil asawa ka ni Gabriel ay kasing level mo na kami. Tagapag-alaga ka lang dito. Isang utusan na binihisan ng magarang damit. Huwag kang ambisyosa. Yumuko lamang si Belen. Tinitiis ang bawat salitang humihiwa sa kanyang dignidad. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang likuran. Si Yaya Rosa yon, ang matandang venerable na tanging nakakaunawa sa kanya. Palihim na iniabot ni Yaya Rosa ang isang mainit na piraso ng pandesal sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay punong-puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa galit ng biyanan. Isang patak ng luha ni Yaya Rosa ang bumagsak sa kamay ni Belen, isang tahimik na pakikiramay sa kanyang pasakit. Ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na pumarada sa tapat ng mansyon. Mabilis na tumayo si Doña Carmen na may malapad na ngiti sa labi. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Gabriel, ngunit hindi siya nag-iisa. Buhat-buhat niya sa kanyang mga bisig si Clarice, ang babaeng naging sanhi ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Belen. Kasunod nila ang isang katulong na nagtutulak ng isang wheelchair na ang bawat pag-ikot ng gulong sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng tuluyang pagguho ng mundo ni Belen. Dinala ni Gabriel si Clarice sa gitna ng sala. Maingat itong inilapag sa wheelchair na tila bagawa ito sa pinakamahal na kristal. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng nasa kanyang harap, habang si Belen ay nananatiling nakatayo sa isang madilim na sulok,
Tila isang gamit na kailanman ay hindi mapapansin. Dito na siya titira, Belen. Ang tila utos na sabi ni Gabriel nang hindi man lamang tumitingin sa asawa. Siguraduhin mong lahat ng kailangan niya ay maibibigay mo. She's in a fragile state and she needs professional care that you will provide. Ang tunog ng metal na wheelchair na tumatama sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Belen. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair ni Clarice sa makintab na sahig ng mansion ay tila isang mabigat na kuko na kumakamot sa sahig at sa mismong pagkatao ni Belen. Tinitigan ni Clarice si Belen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay sa likod ng isang maputla at mahinang anyo. Pasensya ka na, Belen, kung naging abala ako sa inyo ni Gabriel. Wala lang talaga akong matuluyan dahil sa kalagayan ko ngayon. Ang malambing na sabi ni Clarice, ngunit ang boses niya ay may talim na tanging si Belen lamang ang nakakaramdam. Huwag mong isipin yan, Clarice. Belen will make sure you're comfortable. She knows how to follow orders. Ang malamig na singit ni Gabriel habang inaayos ang mga unan sa likod ng babae. Ni hindi nito tiningnan ang asawang nakatayo sa tabi ng pintuan na tila ba isang dekorasyong walang buhay. Of course, Gabriel. Anything for your guest. Ang tanging naisagot ni Belen habang ang pait sa kanyang lalamunan ay tila lason na hindi niya maingat na malunok. Sa gitna ng tensyon, dumating si Lorna, ang matalik na kaibigan ni Belen mula pa sa kanilang lumang somngeo. Agad itong lumapit kay Belen at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng huwad na pag-aalala. Belen, kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari. Nandito lang ako para sa'yo, ang sabi ni Lorna habang hinahaplos ang braso ni Belen. Ngunit nang lumingon si Belen para kumuha ng maiinom, nakita niya ang mabilis na palitan ng tingin ni Lorna at ni Doña Carmen. Isang palitan ng tingin na puno ng lihim na pagkakaunawaan. Nang hapon ding iyon, habang nag-aayos si Belen ng mga gamit sa labas ng silid ni Doña Carmen, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat para makita niya si Lorna na tumatanggap ng isang kulay asul na paper bag mula sa isang mamahaling brand. Galingan mo ang pagmamanman sa kanya, Lorna. Kailangan nating mapaniwala si Gabriel na ang babaeng yan ay hindi karapat-dapat sa pangalang Alcantara. Kapag napaalis na natin siya ng kusa, may mas malaking reward ka pa. Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng mapanuyang galak. Huwag kayong mag-alala, Doña Carmen. Tiwala sa akin si Belen, madali ko siyang mapapaikot. Sa huli, siya rin ang susuko at aalis sa bahay na ito. Ang sagot ni Lorna na may halong halakhak. Ang bawat salita ay tila isang patalim na bumaon sa likod ni Belen. Ang tanging tao na inaakala niyang sandigan ay siya palang ahas na handang tumuklaw sa kanya sa unang pagkakataon. Pakiramdam ni Belen ay umiikot ang paligid. Ang hangin sa loob ng mansion ay tila naging usok na sumasakal sa kanyang baga. Hindi na niya kayang manatili roon. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa likod ng bahay hanggang sa marating niya ang bodega, ang madilim at maalikabok na silid na imbakan ng mga lumang gamit ng pamilya Alcantara. Ito ang tanging lugar na hindi pinupuntahan ni Doña Carmen o ni Gabriel. Sa loob ng bodega, sa gitna ng mga sirang upuan at mga kahon ng lumang alaala, napaluhod si Belen sa malamig na sahig. Doon lamang niya hinayaang bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan na tila ba humihingi ng paumanhin sa kanyang anak dahil sa mundong kinasadlakan nila. Anak, patawarin mo si Mama, pero hindi ako susuko. Hindi tayo susuko, ang bulong niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga mata, napansin ni Belen ang isang bagay sa ilalim ng isang makapal at maalikabok na telang itim sa sulok. Hinila niya ang tela at doon ay tumambad ang isang lumang set ng kagamitan. Isang pilak na microphone
na may bahid ng kalawang ngunit naroon pa rin ang ganda, isang maliit na mixer, at isang lumang recording machine na pag-aari pa pala ng yumaong ama ni Gabriel na mahilig sa musika. Ang mga gamit na yon na nakabaon na sa limot ay tila kumikinang sa ilalim ng maliit na sinag ng araw na dumadaan sa bintana. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Belen sa kanyang dibdib, isang pintig ng pag-asa na matagal nang nawala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na metal ng microphone. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, ang kanyang sariling refleksyon sa maalikabok na salamin ay tila nagsasabing mayroon pa siyang tinig. Isang tinig na hindi kayang patahimikin ng kahit na sinong alkantara. Sa ilalim ng madilim na bodega, sa pagitan ng mga maalikabok na alaala at mga gamit na kinalimutan na ng panahon, muling nabuhay ang isang tinig na matagal nang ibinaon ng katahimikan. Gamit ang isang basang-basahan, dahan-dahang nilinis ni Belen ang pilak na microphone. Ang bawat kuskos niya sa metal ay tila pag-aalis din ng dumi at bigat sa kanyang sariling pagkatao. Sa bawat kislap na bumabalik sa gamit na yon, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sariling liwanag. Sa tulong ni Yaya Rosa na nagmamasid sa labas ng pinto para matiyak na walang makakakita, nagawa ni Belen na ayusin ang mga kable. Ang tunog ng pagdaloy ng kuryente sa lumang mixer ay tila isang mahinang bulong ng buhay sa gitna ng sementeryo ng mga gamit. Nang isuot ni Belen ang lumang headphones, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na bumalik sa mga sandaling masaya pa ang lahat. Noong buhay pa ang kanyang ama. Noong hindi pa siya nakatali sa isang pamilyang hindi siya tinatanggap. Ngunit mas naging malakas ang damdamin nang maalala niya ang lamig ng boses ni Gabriel at ang mapangaping tawa ni Doña Carmen. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga labi. Hindi ito isang simpleng kanta. Ito ay isang pagsusumbong sa langit, isang pag-iyak ng isang pusong sugatan na wala ng ibang mapagbalingan. Ang kanyang boses, na dati mahina at laging nag-aalinlangan, ay biglang naging malalim, maingay sa emosyon, at punong-puno ng kwento. Ang bawat nota ay tila isang haplos sa kanyang sariling mga sugat. Sa pagtatapos ng kanyang kanta, isang solong girot ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at direktang bumagsak sa ibabaw ng mixer. Doon, sa ilalim ng malamig na bumbilya ng bodega, isinilang ang tinig ng gabi. Gamit ang isang lumang laptop, in-upload niya ang recording sa isang sikat na online radio platform para sa mga hindi kilalang artist. Isang lihim na mundo ang kanyang binuo sa gitna ng kanyang pagkakakulong. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng isang silid na kasing lamig ng isang kuweba, nakaupo si Gabriel sa harap ng kanyang mesa. Ang liwanag mula sa computer screen ang tanging nagbibigay ng buhay sa kanyang madilim na opisina. Hawak niya ang kanyang sentido. Tinitiis ang matinding sakit ng ulo dahil sa ilang gabing kawalan ng tulog. Ang bao ng emosyon dahil sa pagdating ni Clarice at ang gulo sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang isipan. Sa kanyang paghahanap ng kung anong makakapagpatahimik sa kanyang diwa, napindot niya ang isang link ng isang bagong upload na kanta. Ang pamagat ay payak, bulong sa dilim, ni tinig ng gabi. Sa unang nota pa lamang, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Gabriel. Ang boses ng babae ay pamilyar, ngunit estranyo. Mayroon itong haplos na tila ba kilalang kilala ang bawat sakit na nararamdaman niya. Ang bawat paghinga ng mga awit sa pagitan ng mga linya ay tila isang gamot na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na mga ugat. Hindi niya namalayan na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata. Ang boses na yon, na punong-puno ng pighati at ganda, ang naging duyan niya sa gitna ng bagyo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Gabriel ng kapayapaan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan
at tuluyang nilamon ng isang mahimbing na tulog habang ang boses ni Belen ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang headphones. Kinaumagahan, bumaba si Gabriel sa kusina na may kakaibang aura. Hindi na ganoon kadilim ang kanyang mga mata. Nakita niya si Belen na tahimik na naghahanda ng almusal, nakatalikod sa kanya at abala sa pag-aayos ng mga pinggan. "Belen?" tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Huminto si Belen sa kanyang ginagawa, ngunit hindi agad lumingon. Kinabahan siya. "Alam ba ni Gabriel? May narinig ka bang kumakanta kagabi?" Tanong ni Gabriel habang tinititigan ang likod ng asawa. "Parang narinig ko ang boses mo sa isang recording, pero imposibleng ikaw yun. Ang boses na narinig ko ay puno ng buhay, hindi katulad ng sayo na laging mataray at walang kibo." Nanigas si Belen sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang uminit sa kanyang palad, katulad ng init na umaakyat sa kanyang mukha. Dahan-dahang humarap si Belen kay Gabriel, pilit na pinatitigas ang kanyang ekspresyon upang hindi mabasa ang kaba sa kanyang mga mata. Hawak pa rin niya ang basahan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng tela. "Baka po panaginip lang yun, Gabriel. Alam niyo namang wala akong oras para sa ganyang bagay. Maraming gawaing bahay at kailangan ko pang asikasuhin ang mga kailangan ni Clarice." Ang mahinang sagot ni Belen. Ibinaling niya ang tingin sa nilulutong agahan. Iniiwasan ang mapanuring mga mata ng asawa. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel. "Exactly. You're right. Bakit ko ba naisip na ikaw yon? The singer has soul, Belen. She sounds like someone who understands the depth of pain and longing. Samantalang ikaw, you're just a plain, submissive housewife." Masyado sigurong pagod lang ang isip ko. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa nagbabagang pangarap ni Belen. Mas masakit pa ang maliit na tingin nito sa kanya kaysa sa anumang sigaw. Pinanood ni Belen ang pag-alis ni Gabriel sa kusina. Ang bawat hakbang nito ay tila naglalayo sa kanila ng higit pa sa pisikal na distansya. Hindi pa man humuhupa ang hapdi sa dibdib ni Belen, umalingaw-ngaw ang boses ni Clarice mula sa sala. Ang tunog ng pagkaskas ng wheelchair sa sahig ay tila isang hudyat ng panibagong gulo. "Gabriel, can you help me? Masyadong masikip dito sa sala. Ang daming mga lumang kahon at kung ano-anong gamit na nakaharang. I can't move my wheelchair properly." Ang reklamo ni Clarice, ang tinig ay puno ng huwad na paghihirap. Nakita ni Belen ang paglapit ni Gabriel. Ang mga kahon na tinutukoy ni Clarice ay naglalaman ng mga huling alaala ni Belen mula sa kanyang yumaong ama. Mga lumang libro, mga larawan, at ang maliit na florera na tanging natira sa kanilang dating bahay. "Belen, itapon mo na ang mga basurang ito. Nakakaabala kay Clarice." Ang utos ni Gabriel nang hindi man lang tinitingnan ang nilalaman ng mga kahon. "Pero Gabriel, gamit ko yan. Hindi yan basura." Ang pagtatanggol ni Belen, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas dahil sa takot na mawala ang mga huling alaala niya. "Belen, please. Clarice is injured. Konting konsiderasyon naman. It's just clutter. Kung gusto mo, ilipat mo sa bodega. Pero ayaw ko nang makita yan dito sa main house." Ang pagalit na sabi ni Gabriel bago muling hinarap si Clarice ng may lambing. Sa gitna ng ulan ng gabing iyon, muling pumasok si Belen sa madilim na bodega. Bit-bit niya ang kanyang mga nasirang alaala. Ngunit bit-bit din niya ang kanyang tanging sandata. Isinuot niya ang headphones. Ang liwanag mula sa kanyang laptop ang tanging nagbibigay ng buhay sa maliit na sulok na yon. Nagsimula ang live broadcast ng Tinig ng Gabi. Sa pagkakataong ito, hindi lang kanta ang ibinahagi ni Belen. Nagsalita siya. Para sa mga taong naririyan, ngunit hindi nakikita. Para sa mga pusong sumisigaw, ngunit walang nakikinig. Hindi kayo nag-iisa. Sa kabilang silid, nakahiga si Gabriel, nakapikit at nakikinig. Isang abiso ang lumitaw sa kanyang screen.
Ang podcast ay nagsimula na. Agad siyang nag-login gamit ang kanyang lihim na account na GA. Sa gitna ng libu-libong tindya, siya ang pinakaaktibo. Nagpadala siya ng isang malaking donasyon at isang maikling mensahe. Your voice is the only thing keeping me sane tonight. Thank you for being my medicine. Nakita ni Belen ang mensahe. Hindi niya alam na ang taong nagpapadala ng gamot sa kanyang podcast ay ang mismong taong nagbibigay sa kanya ng lason sa totoong buhay. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Belen. Salamat, GA. Ang sagot niya sa mic, ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap. Sana ay matutunan mo ring tingnan ang mga bagay na nasa paligid mo na. Minsan, ang hinahanap nating lunas ay nasa tabi lang natin. Hindi lang natin binibigyan ng pagkakataong makita. Natigilan si Gabriel sa narinig. Napatingin siya sa pinto ng kanyang silid. Iniisip ang kanyang asawang si Belen na malamang ay tulog na o abala sa kung anong gawaing bahay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi alam ang malupit na biro ng tadhana. Ngunit ang katahimikan sa bodega ay biglang nabasag. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na ulyaw sa pandinig ni Belen. Dahil sa pagmamadali at pagod, nakalimutan niyang i-lock ang pinto mula sa loob. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Belen. Nakasalukuyan pang nakasuot ng headphones at ang mic ay aktibo pa sa kanyang harap. Doon, sa may pintuan nakatayo si Lorna. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Ang isang mapait na ngiti ay unti-unting gumuguhit sa mga labi ng babaeng itinuturing niyang kaibigan. So ito pala ang itinatago mo, Belen? Ang bulong ni Lorna. Ang boses ay puno ng mapanganib na kislap. Agad na binitawan ni Belen ang kanyang headphones. Ang marahang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagkakabuking. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang liwanag mula sa kanyang laptop ay tumatama sa mapanuring mukha ni Lorna. Ang pintig ng puso ni Belen ay tila isang tambol na nagmamadali sa loob ng kanyang dibdib. Lorna, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Belen. Mabilis niyang itinago ang microphone sa likod ng kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat sulok ng bodega ay tila sumasigaw na ng kanyang lihim. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lorna. Humakbang siya papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila bawat segundo ng oras na unti-unting nauubos para kay Belen. Akala ko ba, Belen, magkaibigan tayo? Bakit may mga ganito kang itinatago sa akin? At sa pamilya Alcantara? Alam mo bang pwedeng lagyan ng mali siya ni Doña Carmen ang ginagawa mo rito? Para lang ito sa sarili ko, Lorna. Wala akong ginagawang masama. Huwag mo sanang sasabihin sa kanila. Ang pakiusap ni Belen, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Huwag kang mag-alala, Belen. Alam mo namang kakampi mo ako. Ang sagot ni Lorna habang hinahaplos ang balikat ni Belen. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga daliri, nararamdaman ni Belen ang lamig ng isang ahas na naghahanda ng tumuklaw. Kinabukasan, hindi nagtagal, ay nagbunga ang pagbisita ni Lorna sa bodega. Habang abala si Gabriel sa kanyang opisina, pumasok si Clarice na may dalang tsa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari. Napansin niya ang pagiging distracted ni Gabriel na tila laging nakatitig sa kanyang cellphone at naghihintay ng podcast ng tinig ng gabi. Gabriel, napapansin ko, parang mas interesado ka na sa radyo kaysa sa pakikipag-usap sa akin. May problema ba? Ang malambing na tanong ni Clarice. Ang selos ay unti-unting namumuo sa kanyang puso kahit na ang kalaban niya ay isang boses lamang sa dilim. Wala ito, Clarice. Pagod lang ako. Ang tipid na sagot ni Gabriel. Dahil sa takot na mawala ang atensyon ni Gabriel, nagplano si Clarice ng isang malupit na palabas. Tinawag niya si Belen sa itaas ng hagdanan nang wala ang ibang mga katulong. Belen, pakitulungan naman ako. Gusto kong bumaba
Pero parang hindi ko kaya. Ang tawag ni Clarice. Nang makalapit si Belen, biglang nagbago ang anyo ni Clarice. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa asawa ni Gabriel. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Kahit anong kanta mo sa dilim, hinding-hindi ka magiging sapat para sa kanya. Bago pa man makasagot si Belen, kusa nang itinulak ni Clarice ang kanyang wheelchair pababa, kasabay ng kanyang sariling katawan na bumagsak sa mga baitang ng hagdan. Ang tunog ng pagtama ng laman sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasunod ng isang malakas at matining na tili ng paghingi ng saklolo. Mabilis na tumakbo si Gabriel mula sa kanyang opisina, kasunod si Doña Carmen. Nakita nila si Clarice na nakahandusay sa paanan ng hagdan, habang si Belen ay nakatayo sa itaas, tulala at nanginginig sa gulat. "Belen, anong ginawa mo?" Ang galit na sigaw ni Gabriel. Agad niyang binuhat si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa kanyang asawa. "Hindi ko siya tinulak, Gabriel. Siya ang tumahimik ka." Ang pagputol ni Gabriel. "Nakita ko ang lahat. Galit ka dahil narito si Clarice. Napakasama ng puso mo." Lalong pinalala ni Doña Carmen ang sitwasyon. "Sinasabi ko na nga ba, isa kang panganib sa pamilyang ito. Gabriel, kailangang managot ang babaeng yan." Hinawakan ng mahigpit ni Gabriel ang braso ni Belen. Ang diin ng kanyang mga daliri ay nag-iwan ng hapdi sa balat ng babae. "Huwag kang lalabas ng silid mo. Hanggat hindi namin nalalaman ang tunay na lagay ni Clarice, itinuturing kitang kriminal sa bahay na ito." Naiwang mag-isa si Belen sa gitna ng silid, habang ang pinto ay marahas na isinara mula sa labas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang matalim at nakakapanghina na sakit ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Napatingin si Belen sa kanyang paanan. Isang bahid ng matingkad na pula ang unti-unting kumakalat sa puting tela ng kanyang palda. Ang dugo ay tila isang babala ng isang buhay na nanganganib mawala dahil sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. "Anak, huwag." Ang tanging naibulong ni Belen bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Yakap ang kanyang tiyan sa gitna ng malamig at madilim na katahimikan. Ang bawat tibok ng puso ni Belen ay tila isang mahinang pagsamo sa langit habang nakahandusay siya sa malamig na sahig ng kanyang silid. Ang hapdi sa kanyang puson ay tila isang nagbabagang bakal na dahan-dahang itinusok sa kanyang laman. Ngunit ang mas matindi ay ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng dilim, tanging ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga binti ang nagpapaalala sa kanya na ang buhay sa loob niya ay unti-unti nang bumibitiw. Ngunit hindi siya hinayaan ng tadhana na mag-isa. Ang mahinang pag-ikot ng susi sa pinto ay tila isang himala. Pumasok si Yaya Rosa, kasama ang isang matandang lalaki na may bitbit na itim na bag, isang retiradong doktor na matagal nang kaibigan ng matanda. Sa ilalim ng bumbilya, sa gitna ng takot at panginginig, dumaan si Belen sa isang tahimik na pakikipagbuno para sa buhay ng kanyang anak. "Ligtas ang bata, Belen. Pero kailangan mong mag-ingat. Isang maling galaw o matinding stress pa at baka tuluyan na siyang mawala." Ang mahinang bulong ng doktor. Tumango si Belen. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng panghihina. Pinili niyang itago ang katotohanan ito. Walang dapat makaalam sa pamilya Alcantara na ang batang kanilang itinatwa ay lumalaban pa rin. Dumating ang gabi ng Noche Buena. Ang mansyon ay binalot ng nagniningning na mga ilaw at ang amoy ng pinakamarangyang pagkain ay humahalimuyak sa bawat sulok. Ang tunog ng tawanan ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ay tila isang masayang musika, ngunit para kay Belen, ito ay tunog ng kanyang sariling pagluluksa. Inutusan siya ni Doña Carmen na lumabas, hindi bilang asawa ni Gabriel, kundi bilang isang tagapagsilbi. Sa kabila ng kanyang pamumutla at panghihina,
Pinilit siyang isuot ang isang payak na uniforme at magdala ng mga tray ng alak sa gitna ng naglalakihang mga parol. Tingnan niyo, kahit paano ay may silbi ang babaeng yan. Ang marinig na pangungutya ni Doña Carmen sa kanyang mga kaibigan habang itinuturo si Belen. Mabuti na lang at nandito si Clarice para bigyan ng tunay na klas ang pagtitipon na ito. Nakita ni Belen si Lorna na suot ang isang mamahaling alahas na alam niyang galing sa kanyang biyanan. Tumawa ang kanyang kaibigan habang nakikipag-cheers kay Clarice na tila ba si Clarice na ang tunay na may-ari ng bahay. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Belen, puno ng pangmamaliit at pagkutya sa kanyang abang kalagayan. Biglang bumitaw ang isang kristal na baso mula sa kamay ng isang bisita at ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng muling paghinto ng mundo. "Belen, napakatanga mo talaga." Ang malakas na sigaw ni Doña Carmen para makuha ang atensyon ng lahat. "Linisin mo yan, ngayon din." "Opo, Doña," ang mahinang sagot ni Belen. Akma siyang kukuha ng gamit panlinis, ngunit pinigilan siya ng matanda. "No, gamitin mo ang mga kamay mo. Lumuhod ka at pulutin mo ang bawat piraso. Ipakita mo sa amin kung gaano kakahusay maging utusan." Ang utos ni Doña Carmen na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Dahan-dahang tumingin si Belen kay Gabriel na nakatayo sa bangkon kasama si Clarice. Umaasa siya, kahit sa huling pagkakataon, na may isang kislap ng awa sa mga mata nito. Ngunit tinalikuran siya ni Gabriel. Mas pinili nitong ayusin ang shawl ni Clarice kaysa tingnan ang kanyang asawang pinapahiya sa harap ng maraming tao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng utang na loob na nagtali kay Belen sa pamilyang ito ay tuluyan ng naputol. Ang init ng kanyang mga luha ay natuyo na ng puot at pagkamulat. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil ito ang huling pagkakataon na yuyuko siya sa kanila. Pinulot niya ang matalim na piraso ng kristal. Ramdam niya ang pagbaon nito sa kanyang daliri, ang mainit na daloy ng dugo na humalo sa malamig na sahig. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa maliit na piraso ng baso. Nakita niya ang isang babaeng tinalikuran na ng lahat, ngunit may isang pusong handa ng lumaban. Tumayo si Belen. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa gabi ng Disyembre. Lumapit siya kay Yaya Rosa sa gilid ng kusina at may ibinulong na isang maikling pangungusap. Tumango ang matanda. Ang mga mata nito ay nagliliyab din sa katapangan sa gitna ng lungkot. "Gawin mo na, Yaya. Oras na para magising silang lahat." Ang malamig na sabi ni Belen. Hindi nagtagal, isang kakaibang amoy ang nagsimulang kumalat mula sa direksyon ng kusina. Ang amoy ng nasusunog na tela at langis ay unti-unting humalo sa bango ng Noche Buena, kasabay ng makapal na usok na dahan-dahang gumagapang sa kisame ng luma at marangyang mansyon ng mga Alcantara. Ang usok ay nagsimulang gumapang sa ilalim ng mga pintuang kahoy, tila mga kulay abong daliri na humahawak sa bawat sulok ng marangyang sala. Ang matining na tunog ng fire alarm ay bumasag sa musika ng Noche Buena, isang mekanikal na hiyaw na nagpatahimik sa tawanan ng mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, ang amoy ng sunog na tela at langis ay naging masangsang, hinaluan ng takot na biglang bumalot sa lahat. Sunog! May sunog sa kusina, ang sigaw ng isang katulong na bumasag sa katahimikan. Nakita ni Belen ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Gabriel. Sa halip na hanapin ang kanyang asawa, ang unang reflexes nito ay bumaling kay Clarice. Binuhat ni Gabriel ang babae mula sa wheelchair. Ang protektadong yakap nito ay tila isang huling sagot sa lahat ng katanungan ni Belen. Mas mahalaga ang kaligtasan ng nakaraan kaysa sa presensya ng kasalukuyan. Pinanood ni Belen ang kanyang asawa habang mabilis itong lumabas ng mansyon, pasa ng babaeng naging mitya ng kanyang pagdurusa nang hindi man lang lumingon sa kinaroroonan niya. Ito na ang huling pagkakataon. Sa gitna ng takbo ng mga tao,
at ang makapal na usok na nagsisimulang bumara sa lalamunan, mabilis na pumanhik si Belen sa ikalawang palapag. Pumasok siya sa kanilang silid, ang silid na naging saksi sa kanyang mga piping hikbi sa gabi. Ang katahimikan sa loob ay kabaligtaran ng gulo sa labas. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang malamig na metal ay tila bumibigat sa kanyang palad bago niya ito inilapag sa ibabaw ng glass table. Isang mahinang tunog ng bakal na tumama sa salamin ang umalingaw-ngaw sa silid. Sa tabi nito, inilagay niya ang mga papel ng diborsyo na matagal na niyang inihanda at nilagdaan sa gitna ng dilim. Ipinatong niya ang mga ito sa ibabaw ng puting polo ni Gabriel. Ang polo na huling simbolo ng kanyang pagsisilbi. Bit-bit ang kanyang maliit na maleta at ang bag na naglalaman ng kanyang recording equipment. Lumabas si Belen sa likurang pinto ng mansyon. Sinalubong siya ng malakas at malamig na ulan ng gabi. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa mga latay ng pang-aapi sa kanyang balat. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, naghihintay si Yaya Rosa sa isang madilim na sulok ng hardin. Mag-ingat ka, Belen. Huwag kang lilingon. Ang paos na bulong ni Yaya Rosa habang mahigpit na niyayakap ang kamay ng babae. Salamat, Yaya. Alagaan niyo po ang sarili niyo. Ang sagot ni Belen bago siya tuluyang lumusong sa ulan, patungo sa labas ng gate na matagal na naging rehas ng kanyang buhay. Matapos ang ilang minuto, ang sunog sa kusina ay mabilis na naapula ng mga bumbero. Ito ay isang maliit na sunog lamang, ngunit sapat na para wasakin ang fasad ng perpektong pamilya. Nang maging ligtas na ang lahat, pumasok si Gabriel sa loob ng bahay. Ang kanyang baro ay bahagyang may uling at basa ng ulan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagtulak sa kanya na pumanhik sa kanilang silid. Belen? Tawag niya. Ang boses ay may bahid ng kakaibang pangamba. Walang sumagot. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng lamig at ang katahimikan na tila sumasakal sa hangin. Napansin ng kanyang mga mata ang kumikinang na bagay sa ibabaw ng mesa. Nilapitan niya ito at naramdaman ang biglang pagtigil ng kanyang puso. Ang singsing sa kasal, ang mga papel na may lagda ni Belen, at ang kanyang polo na maayos na nakatiklop, tila isang huling paalam mula sa isang taong hindi na niya muling maaabot. Belen? Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang paos, nahiyaw sa gitna ng silid, na ngayoy tila naging isang malawak na disyerto. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabilis na pagguho ng bawat pader ng kanyang pagkatao. Biglang naging masikip ang kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng kwarto na dati binaliwala niya ay tila sumisigaw ng presensya ng babaeng matagal niyang pinabayaan. Ang kawalan ni Belen ay isang butas na biglang bumukas sa kanyang paanan. Mabilis siyang lumabas at sumigaw sa kanyang mga bodyguard na kasalukuyang nag-aayos sa labas. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang asawa ko. I-lock niyo ang lahat ng gate. Walang aalis hanggat hindi niyo siya nakikita. Ang ulan ay lalong lumakas. Ang tunog nito sa bubungan ay tila 1,000 tambol na nagpapabilis sa kaba sa dibdib ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng dilim at ng bagyo, tanging ang bakanting kalsada at ang malamig na hangin ang sumagot sa kanyang desperasyon. Lumipas ang 5 tag-ulan, at ang bawat patak ng tubig mula sa langit ay tila naghugas sa mga bakas ng lumang Belen sa kalsada ng Maynila. Ang panahon ay tila isang ilog na walang hinto sa pag-agos. Tinatangay ang mga alaala ng hapdi patungo sa malalim na limot, ngunit nag-iiwan din ng mga bagong sibol sa pampang ng buhay. Sa isang modernong recording studio sa gitna ng lungsod, ang pulang ilaw na may nakasulat na "On Air" ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa mukha ng isang babae. Hindi na ito ang babaeng may matatakuting mga mata sa madilim na bodega. Ngayon,
Si Maribel Santos ay isang larawan ng tagumpay at katahimikan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang pananamit ay simple ngunit may taglay na sopistikasyon na nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng sariling halaga. Muli, ito ang inyong tinig ng gabi. Ang kanyang boses ay dumadaloy sa mga kable, tila isang mainit na kumot para sa mga tindya na naghahanap ng karamay. Ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Huwag kayong matakot sa dilim dahil doon natin natutuklasan ang sarili nating liwanag. Nang matapos ang kanyang podcast, tinanggal ni Maribel ang headphones. Ang marahang tunog ng pagkakabit ng switch ay hudyat ng pagtatapos ng kanyang trabaho para sa gabing iyon. Bumukas ang pinto ng studio at isang maliit na batang lalaki na may mga matang tila nagniningning na mga bituin ang patakbong lumapit sa kanya. "Mama, uwi na tayo? I'm sleepy na po," ang malambing na sabi ni Lucas. Ang bata ay 4 na taong gulang na at ang bawat ngiti nito ay tila isang salamin ng nakaraan na may kasamang pangako ng masayang kinabukasan. Ang hubog ng kanyang ilong at ang paraan ng kanyang pagtitig ay isang buhay na paalaala sa lalaking tinalikuran ni Maribel. Ngunit ang pagmamahal sa kanyang anak ang nagpawi sa lahat ng pait. "Yes, anak. Let's go home na. Yaya Rosa is waiting for us with your favorite soup," sagot ni Maribel habang kinakarga ang bata. Ang amoy ng buhok ni Lucas ay ang kanyang tanging gamot sa lahat ng pagod. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ng mga Alcantara ay tila isang malaking puntod na gawa sa semento at marmol. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi, hinaluan lamang ng mahinang tunog ng pagpihit ng baso sa ibabaw ng mesa. Nakaupo si Gabriel sa kanyang madilim na opisina. Ang liwanag mula sa kanyang laptop, ang tanging nagbibigay ng kulay sa kanyang namumutlang mukha. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang multo ni Belen ay nananatiling nakatira sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ang kanyang sakit sa hindi pagtulog ay lumala. Ang bawat gabi ay isang pakikipagbuno sa mga anino ng pagsisisi. Sa kanyang harap, ang isang baso ng alak ay nananatiling puno, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa boses na nagmumula sa kanyang mamahaling headphones. Tinig ng gabi. Ang bulong ni Gabriel. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang boses ng babaeng ito, ang tanging nakakapagpatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Ginagamit niya ang lihim na account na GA upang magpadala ng mga mensahe at donasyon. Umaasang ang boses na yon ang magiging tulay niya patungo sa kapayapaang matagal na niyang nawala. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang reklamo ni Clarice at ang matinis na boses ni Doña Carmen na nakikipagtalo sa isang katulong. Ang mansyon na dati simbolo ng kapangyarihan ay naging isang kulungan ng mga pusong puno ng inggit at pagkabigo. Clarice remained, but the spark in Gabriel's eyes was gone. He was physically there, but his soul was constantly searching for something or someone he had brutally pushed away. Isang abiso ang lumitaw sa screen ni Gabriel. Ang podcast station ay magdadaos ng isang malaking grand anniversary event sa susunod na linggo at inimbitahan ang mga top donors para sa isang meet and greet sa misteryosong tinig ng gabi. Naramdaman ni Gabriel ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na pindutin ang confirm button. Sino ka ba talaga, tinig ng gabi? Bakit ang boses mo ay tila isang sugat na pilit kong binubuksan gabi-gabi? Ang tanong ni Gabriel sa hangin, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay tila sumasabay sa sayaw ng liwanag sa pader. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa loob ng marangyang grand hall ng radio station ay tila paglakad sa gitna ng isang panaginip na puno ng kaba. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa atmosfera.
Bilang si GA, ang pinakamalaking donor ng programa, dinala siya ng mga staff sa isang eksklusibong VIP lounge sa likod ng entablado. Ang katahimikan sa loob ng lounge ay tila isang malamig na yakap. Nakatalikod si Gabriel sa pinto. Nakatingin sa malawak na bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang coat. Pilit na itinatago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang muling tumibok ng ganito kabilis ang kanyang puso. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob at ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang bawat segundo ng paggalaw ng kahoy ay tila 1 taon ng paghihintay. Isang banayad na bango ng banila at sampagita ang biglang humalo sa hangin. Isang amoy na tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. "Mr. Alcantara, I'm sorry to keep you waiting." Ang boses na yon ay marahan, puno ng awtoridad at may himig ng kapayapaan. Dahan-dahang humarap si Gabriel. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila biglang naglaho. Doon, sa harap niya, ay nakatayo ang isang babaeng tila kinuha mula sa kanyang mga alaala, ngunit binihisan ng bagong kaluluwa. "Belen?" Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang paos na pagsamo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tinititigan ang bawat anggulo ng mukha ng babae upang matiyak kung ito ba ay totoo o isang laro lamang ng kanyang pagod na isipan. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Belen na kanyang iniwan. Si Maribel ay nakasuot ng isang eleganteng emerald green na gown. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim at malamig na dagat nang kawalan ng pakialam ang sumalubong sa titig ni Gabriel. Agad na humakbang si Gabriel palapit. Akmang hahawakan ng braso nito sa gitna ng matinding emosyon. "Belen, ikaw nga. Buhay ka. 5 taon. 5 taon kitang hinanap." Mabilis at maingat na umatras si Maribel. Iniiwasan ang bawat haplos ni Gabriel. Isang formal at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "I'm sorry, Mr. Alcantara. You must be mistaken. My name is Maribel Santos, and you are here as GA, the top supporter of our station. May maitutulong ba ako sa inyo tungkol sa ating partnership?" Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang mabilis na hiwa ng kutsilyo sa dibdib ni Gabriel. Ang formalidad nito ay mas masakit kaysa sa anumang galit. Pinilit ni Gabriel na magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa kamay ni Maribel na nakahawak sa kanyang clutch bag. Doon, sa may bahagi ng kanyang hintuturo, ay may isang manipis at puting linya, isang peklat mula sa pagkabasag ng kristal noong gabi ng Noche Buena. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding girot sa kanyang puso. Ang peklat na yon ay isang buhay na saksi sa kanyang sariling kalupitan. "Hindi mo ako maloloko, Belen. Ang boses mo, ang peklat na yan. I know it's you. Patawarin mo ako. Please, let's talk." "Mr. Alcantara, I don't know what you're talking about." Ang mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Maribel. "Kung wala na kayong ibang kailangang pag-usapan tungkol sa programa, mauuna na ako. My time is very limited." Tumalikod si Maribel upang lumabas. Ngunit bago pa siya makahakbang, ang pinto ng lounge ay biglang bumukas. Isang maliit na batang lalaki ang mabilis na pumasok. Ang tunog ng kanyang maliliit na sapatos sa sahig ay nagpalingon sa kanilang dalawa. "Mama, tapos na po ba? I want to go home na. I'm hungry po." Ang sabi ni Lucas habang yumayakap sa binti ni Maribel. Nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paningin ay lumabo habang nakatitig sa mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, at ang paraan ng pagkunot ng noo ng bata ay tila isang eksaktong kopya ng kanyang sariling mga larawan noong siya ay bata pa. Ang katotohanan
ay tila isang malakas na kulog na dumaan sa kanyang buong pagkatao. Napatingin si Lucas kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Mama, who is he po? Why is he crying? Hindi nakapagsalita si Gabriel. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang hatol na nagpapatunay sa lahat ng kanyang nawala. Ang bawat tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib habang nakatingin sa bata. Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ay naging siksik at nakakasuffocate. Tinitigan niya ang bawat galaw ni Lucas. Ang paraan ng paghawak nito sa kamay ni Maribel ay sapat na upang sagutin ang lahat ng kanyang katanungan na hindi na kailangan pa ng mga salita. Anak ko ba siya, Belen? Sagutin mo ako! Ang paos at nanginginig na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asang may halong takot. Lucas, siya ba ang batang nasa ultrasound na nakita ko sa silid natin 5 taon na ang nakalilipas? Humigpit ang hawak ni Maribel sa kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang pader ng yelo. Walang bahid ng emosyon para sa lalaking nasa harap niya. Siya ay si Lucas Santos. Siya ay anak ko at wala siyang kinalaman sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at kawalan ng puso. Huwag mo siyang tatawaging anak, Mr. Alcantara. Dahil sa gabing tinalikuran mo kami, pinatay mo na ang karapatan mong maging ama. Hindi na hinintay ni Maribel ang sagot ni Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang bata at lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol para kay Gabriel. Sa kanyang desperasyon, hindi tumigil si Gabriel. Hinanap niya si Yaya Rosa, ang tanging tao na alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya. Natagpuan niya ang matanda sa isang maliit na parke malapit sa studio. Kasalukuyang naghihintay kay Maribel. Sa harap ng matanda, lumuhod si Gabriel, isang pagpapakumbaba na kailanman ay hindi niya ginawa sa buong buhay niya. Yaya, pakiusap. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ang pagsamo ni Gabriel habang nakahawak sa mga kamay ng matanda. Bumuntong hininga si Yaya Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at awa. Nakita ko siyang duguan sa sahig ng silid niyo, Gabriel, habang ikaw ay abala sa pag-aalaga kay Clarice. Si Belen ay nakikipaglaban para sa buhay ng anak niyo. Nakita ko ang bawat latay ng pang-aapi ng iyong ina sa kanya. Nakita ko kung paano mo siya hinarap nang may pandidiri nung gabing kailangan niya ang iyong proteksyon. Ang bawat luhang pumatak sa kanya ay isang utang na kailanman ay hindi mo mababayaran. Ang bawat salita ni Yaya Rosa ay tila isang nagbabagang bakal na itinusok sa kaluluwa ni Gabriel. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang katotohanan na siya ay naging isang bulag na kasabwat sa pagpahirap sa sarili niyang mag-ina ay isang pasakit na mas matindi pa sa kamatayan. Bumalik si Gabriel sa mansyon ng mga Alcantara na may dalang kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Sa halip na pumasok sa sala, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Clarice. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Mula sa maliit na siwang, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Clarice, ang babaeng 5 taon nang nagpapanggap na lumpo, ay maayos na nakatayo. Walang bakas ng kahinaan, walang wheelchair. Mabilis itong naglalakad patungo sa kanyang jewelry box upang kumuha ng isang mamahaling kwintas. Kasunod nito ang pagpasok ni Lorna sa silid, tumatawa at may hawak na baso ng alak. Ang galing mo talagang umarte, Clarice. 5 taon na pero bilib pa rin si Gabriel sa drama mo. Ang biro ni Lorna na hinaluan ng mapanuyang halakhak. Siyempre, Lorna, hanggat nakikita niya akong mahina, hinding-hindi niya maiisipang balikan ang basurang Belen na yon. At si Doña Carmen, kampante siyang ako ang magiging manugang niya. Ang sagot ni Clarice habang nakatingin sa salamin ng may kayabangan. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buku-buku. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang apoy na handang lamunin
ang buong mansyon. Ngunit bago niya harapin ang dalawa, naglakad siya patungo sa dati nilang silid ni Belen. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Ang silid ay malinis, ngunit tila nawalan na ito ng buhay. Naupo siya sa gilid ng kama at niyakap ang isang lumang unan na tila ba doon pa rin nakatago ang amoy ng buhok ni Belen. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng dilim, humagulgol si Gabriel. Isang pag-iyak ng isang lalaking nakuha na ang lahat ng karangyaan sa mundo, ngunit naiwang walang-wala sa huli. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tumama sa isang makapal na itim na folder sa ibabaw ng hapagkainan. Naroon na si Doña Carmen, Clarice at Lorna, masayang nag-aalmusal na tila walang anumang masamang nangyayari. Lumapit si Gabriel ng walang kibo. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Kinuha niya ang folder at marahas itong inilapag sa gitna ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa baso ay nagpatigil sa tawanan ng tatlo. Ano ito, Gabriel? Ang tanong ni Doña Carmen habang nakataas ang kilay. Tinitigan ni Gabriel ang kanyang ina, si Clarice at si Lorna, nang may mga matang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Iyan ang listahan ng lahat ng kasinungalingan nyo. Iyan ang kabayaran ng bawat luhang kinuha nyo sa asawa ko. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid kainan ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa leeg ni na Clarice at Lorna. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mabilis na paghinga at ang mahinang pagkalansing ng mga kubyertos na nabitawan sa porselanang pinggan. Tinitigan ni Gabriel ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng malamig na umaga. Gabriel! Ano bang drama ito? It's just a breakfast. Bakit kailangang may mga folder pang kasama? Ang pilit na tawa ni Clarice, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimula nang manginig sa ilalim ng mesa. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip kinuha niya ang remote control at binuksan ang malaking screen sa sala na tanaw mula sa hapag. Ang bumungad sa kanila ay ang malinaw na video ni Clarice. Nakatayo, naglalakad ng mabilis, at tumatawa habang sinusukat ang isang mamahaling kwintas kasama si Lorna na nagbibilang ng pera mula kay Doña Carmen. Ang mukha ni Clarice ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binudburan ng harina. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. 5 taon, Clarice. 5 taon mo akong ginawang tanga. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng panganib. 5 taon akong nabulag sa wheelchair na yan, habang ang asawa ko ay nagdurusa sa labas dahil sa mga kasinungalingan mo. Gabriel, let me explain. I did it for us, para hindi mo ako iwan. Ang sigaw ni Clarice, akmang tatayo siya upang lumapit, ngunit natigilan nang makita ang pandidiri sa mga mata ni Gabriel. Huwag kang lalapit sa akin. Ang pagtaboy ni Gabriel. Lorna, as para sa'yo, asikasuhin mo na ang mga gamit mo. Lahat ng kontrata ng asawa mo sa kumpanya ko ay pinawalang bisa ko na kaninang madaling araw. Bumalik ka sa lungga kung saan ka nang galing. You don't deserve to step foot in this house ever again. Napahagulgol si Lorna. Ang kanyang pangarap na mamuhay sa luho ay biglang naglaho na parang bula. Ngunit mas matindi ang naging tugon ni Gabriel sa kanyang ina. At ikaw, ma. Hinarap ni Gabriel si Doña Carmen. Ang matanda ay nananatiling matigas ang paninindigan. Ang kanyang baba ay nakataas pa rin kahit na huli na sa akto. Dahil sa'yo, nawalan ako ng anak. Dahil sa'yo, muntik nang mamatay ang asawa ko sa sahig ng bahay na ito habang pinagtatawanan niyo siya. Ginawa ko lang ang nararapat, Gabriel. Hindi siya para sa pamilyang ito. Ang sigaw ni Doña Carmen. Kung ganoon, hindi na rin ako para sa pamilyang ito. Ang malamig na sagot ni Gabriel. Simula ngayong araw, tinatanggalan na kita ng access sa lahat ng bank accounts at property ng mga Alcantara. Mananatili ka sa bahay na ito, ngunit wala ka ng kapangyarihan. You will live the rest of your life in the silence and shame you created.
Iyan ang kabayaran ng iyong hiya. Ang sigaw ng pagprotesta ni Doña Carmen ay tila isang mahinang ihip ng hangin para kay Gabriel. Mabilis niyang pinalabas ang mga bodyguard at pilit na kinaladkad si Clarice at Lorna palabas ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng malaking gate ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naglakad si Clarice sa labas ng gate, walang sapatos, at tanging ang manipis na nightgown ang suot. Ang putik sa kalsada ay kumapit sa kanyang mga paa habang ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tumingala siya at doon, sa isang malaking billboard sa tapat ng kalsada, nakita niya ang mukha ni Maribel Santos, maningning, matagumpay at malaya. Ang tinig ng gabi ay nakangiti sa kanya mula sa itaas, habang siya ay nasa ilalim ng putikan. Samantala, matapos ang ilang oras, natagpuan ni Gabriel ang kanyang sarili sa labas ng bakuran ni Maribel. Ang ulan ay malakas. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Hindi siya kumatok, hindi siya tumawag. Nanatili lang siyang nakatayo sa ilalim ng dilim. Hinahayaan ang lamig na pumasok sa kanyang mga buto, umaasang ang bigat sa kanyang puso ay mababawasan kahit konti. Sa loob ng bahay, abala si Maribel sa pag-aayos ng mga gamit nang mapansin ang biglang pag-iyak ni Lucas. "Mama, mainit po ako. Masakit po ang head ko." Ang ungol ng bata. Agad na naramdaman ni Maribel ang noo ng anak. Nag-aapoy ito sa lagnat. Sa labas, ang bagyo ay lalong lumakas at ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila isang babala. Sinubukan niyang tumawag ng taxi, ngunit walang sumasagot dahil sa baha sa paligid. Dali-daling binuhat ni Maribel ang anak, binalot ng makapal na kumot at desperadong lumabas ng pinto upang humanap ng tulong. Ngunit pagbukas niya ng gate, isang malaking itim na payong ang biglang sumilong sa kanila. Ang tunog ng ulan na tumatama sa tela ng payong ay tila isang proteksyon sa gitna ng unos. Tumingala si Maribel at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Ang lalaki ay basa hanggang sa kailaliman ng kanyang damit. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag na humahawak sa payong upang hindi mabasa ang mag-ina. "Gabriel?" Ang nauutal na tawag ni Maribel. "Akin na siya, Belen. Dadalhin natin siya sa ospital. Huwag kang matakot. Nandito na ako." Ang mahinang bulong ni Gabriel habang maingat niyang inaabot ang bata mula sa mga bisig ng asawa. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ay tila isang mabagal na paglalakad sa gitna ng isang bagong simula. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Maribel para sa kanyang anak ay tila isang matalim na tinik na hindi pa rin nabubunot. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel sa gitna ng baha ay tila isang karera laban sa oras. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Lucas at ang banayad na paghampas ng ulan sa windshield. Nakaupo si Maribel sa backseat, yakap-yakap ang anak habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa likod ng ulo ni Gabriel. May bahagi ng kanyang puso na gustong magpasalamat, ngunit ang mas malaking bahagi ay nananatiling balot ng makapal na yelo ng nakaraan. "Malapit na tayo, Maribel. Konting tiis na lang," ang mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng mapagmataas na CEO. Ito ay boses ng isang lalaking desperadong bumawi sa bawat pagkakataong sinayang niya. Pagdating sa ospital, hindi hinintay ni Gabriel na pagbuksan sila ng gwardiya. Mabilis siyang lumabas at binuhat si Lucas, tumatakbo patungo sa emergency room nang hindi alintana ang basang-basa niyang suot. Sa loob ng mahabang oras ng paghihintay, nanatili si Gabriel sa tabi ni Maribel. Siya ang nakipag-usap sa mga doktor, siya ang bumili ng mga gamot, at siya ang tumayong pader na sumasalo sa lahat ng pagod. Nang sa wakas, ay bumaba na ang lagnat ni Lucas at nakatulog na ang bata nang mahimbing sa hospital bed. Doon lamang nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang dalawa. Nakatayo sila sa labas ng kwarto, sa ilalim ng malamig
at puting liwanag ng pasilyo ng ospital. Salamat sa tulong, Gabriel. Maaari ka nang umalis. Ako na ang bahala rito. Ang formal at malamig na pahayag ni Maribel. Hindi niya tiningnan ang asawa sa mga mata. Maribel, hindi ako narito para humingi ng pasasalamat. Narito ako dahil gusto kong makita ang anak ko at dahil gusto kong makita ka. Ang pagsamo ni Gabriel. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis na umiwas si Maribel. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita para mabura ang sakit, kaya hindi ako magmamakaawa sa salita. Hahayaan kong ang mga gawa ko ang magsalita para sa akin. At tinupad ni Gabriel ang kanyang sinabi. Sa mga sumunod na linggo, isang kakaibang balita ang kumalat sa paligid ng radio station. Isang bagong porter o tagabuhat ng mga equipment ang madalas makita tuwing may concert o event si Maribel. Ang lalaking ito ay laging nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, nakayuko at tahimik na gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. Walang nakakaalam na ang lalaking nagbubuhat ng mga speaker at kable ay ang dating makapangyarihang Gabriel Alcantara. Isang hapon, habang nag-aayos si Maribel ng kanyang mga gamit sa studio, nakita niya si Gabriel na maingat na nagpupunas ng mga kable ng kanyang recording machine. Ang paraan ng paghawak nito sa mga gamit ay tila ba ang mga ito ay pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Higit pa rito, nabalitaan ni Maribel mula sa kanyang abogado na may isang misteryosong bumili sa lumang lupain ng kanyang ama sa probinsya, ang lupang kinamkam ng mga Alcantara noon, at ipinangalan ito sa kanya at kay Lucas. Naramdaman ni Maribel ang uentunting paglambot ng kanyang puso, ngunit agad niya itong pinigilan. Ang takot na muling mawasak ay mas matimbang kaysa sa kagustuhang magpatawad. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim at amoy-amag na silid sa isang mamahaling retirement home, nakaupo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng puot. Kahit na tinalikuran na siya ng kanyang anak, ang kanyang pride ay nananatiling buo. Para sa kanya, si Maribel at ang bata, ang mitya ng pagkasira ng kanyang marangyang buhay. Hindi pa tayo tapos, Belen. Ang mahinang bulong ni Doña Carmen sa hangin, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ng paaralan ni Lucas. Kung hindi mapapasa akin ang apo ko, walang sino man ang makikinabang sa kanya. Habang masaya at payapang naglalaro si Lucas sa bakuran ng paaralan kinabukasan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumaba. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bata habang hinahawakan ng isang makapal na garter na gawa sa kahoy at goma. Ang bawat hakbang ng lalaking naka-jacket patungo sa gate ng paaralan ay tila isang dahan-dahang paggapang ng panganib sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang tunog ng pagkaskas ng kanyang sapatos sa graba ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa paligid, habang ang mga bata ay masayang naglalaro, walang kamalayan sa paparating na bagyo. Lucas, halika rito. May ibibigay ako sa iyong laruan. Ang tawag ng lalaki. Ang boses ay puno ng huwad na tamis na tila laso na binudburan ng asukal. Lilingon sana ang bata nang biglang may isang malakas na tunog ng pagtakbo ang narinig mula sa gilid. Isang anino ang mabilis na humarang sa pagitan ni Lucas at ng estranghero. Si Gabriel iyon, basa ng pawis, suot ang kanyang kupas na t-shirt mula sa pagtatrabaho sa malapit, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban ng apoy. Huwag mong susubukang hawakan ang anak ko, ang dumadagundong na sigaw ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang babala ng isang amang handang pumatay para sa kanyang dugo. Nagulat ang lalaki at mabilis na bumunot ng isang matigas na garter na gawa sa makapal na kahoy. Sa isang iglap, sumugod ang dalawa pang kasamahan nito mula sa itim na sasakyan. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang tunog ng mga katawang nagtatamaan
at ang pagkaladkad ng sapatos sa semento ay naging masakit sa pandinig. Sa gitna ng pakikipagbuno, nakita ni Gabriel na ang isa sa mga lalaki ay akmang hahampasin si Lucas. Walang pag-aalinlangan, ibinaling ni Gabriel ang kanyang katawan. Ang malakas na tunog ng paghampas ng makapal na kahoy sa kanyang bungo ay umalingaw-ngaw, isang tuyong tunog na tila nabaling sanga. Naramdaman ni Gabriel ang biglang panlalabo ng kanyang paningin. Ang init ng malapot na dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang noo, bumabagtas sa kanyang pisngi hanggang sa pumatak sa semento. Ngunit sa halip na bumitaw, mas lalo niyang hinaltak si Lucas at niyakap ng mahigpit, ginamit ang sariling likod bilang kalasag laban sa mga susunod pang hantak. "Hindi ko kayo iiwan. Ulit! Lucas, pikit ka lang anak." Ang paos na bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit ngunit puno ng paninindigan. Eksaktong dumating si Maribel kasama ang mga pulis na tinawagan ni Yaya Rosa. Ang tunog ng papalapit na sirena ay naging hudyat ng pagtakas ng mga salarin. Nang makita ni Maribel ang eksena, si Gabriel na duguan, nakaluhod sa semento, ngunit mahigpit pa ring nakayakap sa kanilang anak. Tila may isang malaking pader sa kanyang dibdib, ang biglang gumuho. "Gabriel!" ang tili ni Maribel. Tumakbo siya palapit at sinalo ang katawan ng asawa nang unti-unti na itong mawalan ng malay. Ang mainit na dugo ni Gabriel ay kumapit sa puting damit ni Maribel, isang kulay na sumisimbolo sa huling kabayaran ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa ospital, habang nililinis ang mga sugat ni Gabriel, dumating ang balita mula sa mga pulis. Ang mga lalaki ay direktang itinuro si Doña Carmen bilang utak ng tangkang pagkidnap. Sa harap ng hospital bed, habang bahagyang nagigising si Gabriel, dumating ang matanda, pilit pa ring nagmamataas. Tumingin si Gabriel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata, kahit nanghihina, ay puno ng matinding pait. "Lumayo kayo sa amin, Ma. Simula ngayon, wala na akong ina. Kung idadamay niyo ang mag-ina ko sa kasamaan niyo, ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Hinding-hindi niyo na kami makikita." Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang pinal na pagputol sa lahat ng ugnayan. Umalis ang matanda na may luha ng galit at pagsisisi. Iniwan ang katahimikang tila isang gamot sa loob ng silid. Naiwan si Maribel sa tabi ni Gabriel. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng asawa. Ang kanyang mga luha na 5 taon niyang ipinagkait ay tuluyan ng pumatak sa kamay ni Gabriel. Ang bawat patak ay tila isang pagkilala sa sakripisyong ginawa nito. "Belen, patawarin mo ako. Kahit ngayon lang." Ang mahinang bulong ni Gabriel bago muling pumikit ang kanyang mga mata. Biglang bumilis ang tunog ng monitor sa gilid ng kama. Ang matitining na tila tito ng makina ay naging dire-diretso at mabilis. Isang hudyat na nagkakaproblema ang tibok ng puso ni Gabriel dahil sa pinsala sa kanyang ulo. "Gabriel! Gabriel! Huwag! Gumising ka!" Ang sigaw ni Maribel habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagpindot sa emergency button. Ang tunog ng dumarating na mga nurse at ang mabilis na pagbukas ng pinto ay naging isang malabong ingay sa gitna ng kanyang paghihinagpis. Ang bawat mabilis na tunog ng makina sa loob ng silid ay unting kumalma hanggang sa maging isang regular at payapang ritmo na lamang ang naririnig sa gitna ng katahimikan. Ang panganib na tila isang madilim na aninong bumalot sa buhay ni Gabriel ay dahan-dahan ng lumalayo. Iniwan siyang mahimbing na nakahimlay sa hospital bed. Sa tabi niya, nanatiling nakaupo si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng mga bakas ng luha. Ngunit ang kislap ng pag-asa ay muling nagbabalik. Nang dahan-dahang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang malambot na liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana at ang mukha ng babaeng 5 taon niyang ipinagdarasal na muling makasama. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Maribel na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang haplos
na tila nagdurugtong sa kanilang dalawang kaluluwa. "Belen, gising ka!" Ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos at may bahid ng labis na pasasalamat. "Huwag kang masyadong gumalaw, Gabriel. Kailangan mo pang magpahinga." Ang tugon ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi na malamig. Mayroon na itong tamis at pag-aalala na matagal nang kinauuhawan ni Gabriel. "Salamat. Salamat dahil iniligtas mo si Lucas. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa anak natin." Huminga ng malalim si Clara. Pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang fader ng mixer hanggang sa tuluyang maglaho ang kanyang boses sa himpapawid. Sa isang iglap, naputol ang koneksyon niya sa buong lungsod. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tahimik siyang tumayo at mabilis na lumabas sa likurang pinto ng studio. Tinahak niya ang makitid at madilim na pasilyo habang ang tunog ng kanyang mga yabag ay nagahalo sa malakas na pag-ulan sa labas. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat hakbang ay maaaring maglayo sa kanya sa panganib. Pagdating sa eskinita, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga patak ng ulan. Mabilis siyang naglaho sa dilim, hindi lumilingon kahit isang beses. Nakalayo siya bago pa man tuluyang mabasag ni Gabriel ang matibay na depensang itinayo ni Mateo. Sa ngayon, ligtas siya. Ngunit alam ni Clara na ang kaligtasang iyon ay pansamantala lamang. Dahil sa gabing iyon, nagsimula na ang paghahabulan ng mga lihim at hindi siya sigurado kung sino ang unang mahuhulog kapag tuluyan ng lumabas ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, ang paghilom ay hindi lamang naging pisikal para sa kanila. Ang bawat sandali sa loob ng ospital ay naging pagkakataon upang muling buuin ang mga nadurog na pangarap. Sa isang tahimik na gabi, habang natutulog si Lucas sa sofa, lumapit si Maribel sa kama ni Gabriel. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa habang ang kamay ni Gabriel ay maingat na humahaplos sa kanyang buhok. Wala silang sinasabing salita, ngunit ang bawat paghinga nila sa katahimikan ay tila isang pangako ng bagong simula. Isang damdamin ng kilig at pagmamahal ang namuo sa pagitan nila. Isang liyab na mas matatag dahil dumaan ito sa matinding unos. Matapos ang ilang linggo, tuluyan nang tinalikuran ni Gabriel ang marangya, ngunit madilim na mansyon ng mga Alcantara. Inayos niya ang lahat ng legal na dokumento upang matiyak na si Doña Carmen ay mamumuhay ng malayo sa kanila, sa isang tahimik na pasilidad kung saan hindi na nito muling magagawang maghasik ng puot. Ang matanda ay naiwang mag-isa sa kanyang kasikatan. Yakap ang kanyang yaman, ngunit walang kahit isang taong nagmamahal sa kanya. Ang karma ay tila isang malamig na rehas na nagkukulong sa kanya sa sarili niyang mga pagkakamali. Bumili si Gabriel ng isang payak ngunit magandang bahay malapit sa dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Doon, sinimulan nilang buuin ang isang tunay na pamilya. Tuwing hapon, makikita ang mag-ama na masayang naghahabulan sa pampang habang si Maribel ay nakatanaw mula sa beranda. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kagalakan na kailanman ay hindi niya akalaing matatatamo pa. Sa gabi, hindi na podcast ang pinakikinggan ni Gabriel para makatulog. Sa halip, ang tunay na tinig ni Maribel ang kanyang duyan. Ang mga kwento nito tungkol sa bukas, ang mga pangarap para kay Lucas, at ang mga bulong ng pag-ibig na nagpaparamdam sa kanya na siya ay pinatawad na. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang na nagpapaalala sa kanila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi tungkol sa lakas na bumangon at magpatawad. Ang dating tinig ng gabi ay naging tinig ng pag-asa. Sa kanilang maliit na tahanan, ang liwanag ng buwan ay tila isang basbas mula sa langit. Nagbibigay ng ningning sa kanilang bagong landas na puno ng pagmamahalan at kapayapaan. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit
na tila isang dambuhalang painting sa ibabaw ng dagat. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang natural na oyayi, payapa at walang hinto, tila tinatangay ang huling mga bakas ng pait mula sa nakaraan. Sa beranda ng kanilang bahay na kahoy, nakaupo si Maribel habang pinagmamasdan si Gabriel at ang 5 taong gulang na si Lucas. Ang mag-ama ay abala sa pagbuo ng isang kastilyong buhangin. Ang bawat tawa ni Lucas ay tila isang musikang nagpapawi sa lahat ng pagod ni Maribel, habang ang paraan ng pagtingin ni Gabriel sa bata, puno ng pag-aalaga at paghangga, ay ang pinakamagandang tanawin na kanyang nasaksihan. Dahan-dahang tumayo si Maribel at pumasok sa loob ng maliit na silid na nagsisilbi niyang studio. Sa huling pagkakataon, binuksan niya ang kanyang microphone. Ang pulang ilaw ay muling nagningning, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago sa dilim. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ng kanyang boses, mas malalim at mas payapa kaysa dati. Ito ang huling gabi ng ating programa. Marami sa inyo ang nagtanong, maaari nga ba nating mapatawad ang taong sumira sa ating mundo? Ang sagot ko ay oo. Ngunit hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan. Ang patawad ay hindi nangangahulugang babalik ka sa dati mong kahinaan. Ito ay ang pagpapasya na hindi mo nahahayaang ang galit ang magdikta ng iyong bukas. Sa labas ng silid, dahan-dahang pumasok si Gabriel. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay nanatili lang siyang nakasandal sa hamba ng pinto, nakikinig sa bawat salita ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa emosyon. Alam niyang ang bawat salitang binibitawan ni Maribel ay bunga ng mahabang paglalakbay na silang dalawa ang dumaan. Sa bawat babaeng nakikinig ngayon, pagpapatuloy ni Maribel, tandaan niyo na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa inyong pagsasakripisyo o sa yaman ng pamilyang inyong kinabibilangan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumasakal, hindi nananakit, at hindi nagpaparamdam na ikaw ay walang silbi. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalakas at nagpapalaya. Pinindot ni Maribel ang huling button upang tapusin ang broadcast. Ang katahimikan sa studio ay tila isang banal na sandali. Lumapit si Gabriel sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Maribel. Iniyuko niya ang kanyang ulo at banayad na hinalikan ng noo ng asawa, isang halik na puno ng paggalang at pangako. Ready ka na? Ang mahinang tanong ni Gabriel. Ready na ako, Gab. Ang sagot ni Maribel nang may matamis na nangiti. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan si Doña Carmen na ngayon ay nabubuhay sa gitna ng kanyang sariling katahimikan sa isang malayo at malamig na pasilidad. Hindi na rin kailangang banggitin ang mga pangalan ni na Clarice o Lorna na tuluyan ng nilamon ng kawalan matapos mabura ang lahat ng kanilang mga balatkayo. Ang kanilang mga kwento ay tapos na, iniwan bilang mga aral sa kalsada ng tadhana. Sa kanilang maliit na tahanan, ang pag-ibig ay hindi na isang utang na loob. Ito ay isang malayang pagpili sa bawat umaga. Ang bawat haplos, ang bawat kumusta ka, at ang bawat panalangin nila sa gabi ay tila mga tahi na bumubuo sa isang bago at mas matibay na tela ng kanilang buhay. Habang naglalakad ang mag-asawa palabas upang samahan si Lucas sa pampang, ang liwanag ng buwan ay nagsimulang sumilay. Ang dating tinig ng gabi ay tuluyan ng naging tinig ng pag-asa. Ang dilim ay wala na dahil ang kanilang mga puso ay natuto ng maging sarili nilang liwanag. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay sumasabay sa ritmo ng dagat. Isang walang hanggang kanta ng pagsisimulang muli, pagpapatawad at wagas na pagmamahalan.